Magandang araw mga kamista at ito naman po tayo, magbabalik ulit tayo sa konti nating comment at saka reaksyon dito sa bagong balita. May isang pasabog po na nangyari uli at ang pasabog na ito ay nagsalita na po talaga itong si alias Totoy, kung sino-sino po ang mga bigating pulis na kasangkot po dito sa kaso ng mga nawawalang sabongero. So mga kamista, nakakagulat, nakakagigil, at nakakakukulo talaga ang dugo mo. Kasi binanggit na po dito ni alias Totoy yung mga involved na tao, mga pulis, sa pagkawala nitong mga nawawalang sabongero. At dito nga po binanggit niya ang ilan sa mga police officials na talagang involved dito, allegedly dito po sa nangyayaring krimen na ginawa sa pagpatay sa mga nawawalang sabongero. At dito po ay sinabi nga niya na itong isang mataas na opisyal na ito ng PNP ay retirado na. Pero alam niyo po ba ang nakakagulat dito? Ito pong si General na ito ay muntik pang maging PNP Chief of Staff pa pala. Muntik na. Kasi ayon po rito sa balita, itong si General uh, Jonel Estomo, yan po yung picture niya. So, ito ay isang promoted general po sa 3-star general po siya. At ito pong si General Estomo na ito ay isa ito sa mga controversial na police chief nung panahon ni Duterte. At tahas ang sinasabi ni Duterte na itong mga pulis niyang ito ay kanyang pulis. Sinabi nga ho niya doon sa isang interview pa nga ni Duterte, ang sabi niya, mga pulis ko yan. Pinagdidiinan niya, yan ay mga pulis ko. Parang sinabi niya na akin niyang mga pulis na yan. Kaya po lumaki talaga ang ulo ng mga pulis natin noon at nagawang magsamantala at hanggang sa umabot na nga po sa punto na itong mga na-involved na pulis na ito ay gumagawa na ng hindi maganda. Nilabag na nila yung kanilang mandato na tagapagtanggol sa halip na tagapagtanggol at tagapagligtas ng mga mamamayan laban sa mga masasamang elemento, ay sila pa ang lumabas na masasamang elemento ng lipunan na naka-uniforme. Ang sama, nakakakulo ng dugo kasi pinasweldo natin itong mga taong ito ng tax natin para maglingkod sa bayan, pero sinamantala nila naman ang kanilang pwesto at naghasik ng kasamaan. Akala siguro nila maitatago nila yung kanilang kawalang hiyaan. At siguro naiisip nila noon na walang katapusan dahil siyempre tinanggap na ng karamihan ding mga Pilipino na ang mga pulis noon talagang siya ang berdugo ng ating former president na si Rodrigo Duterte. So eto na nga mga kamista, pinangalanan po ni alias Totoy at walang kagatol-gatol, binanggit niya itong pangalan ni General Jonel Estomo na siya nga po ay isang retired general na ngayon pero muntik pa palang maging PNP chief. Mantakin niyo mga kamista. Kung itong si General Estomo ay naging PNP chief pa pala, kasi isa siya sa mga candidate bilang PNP chief ng mga panahon na yun. Sa tingin ko, kung siya ay naging PNP chief of staff pa, oh my goodness. Di kung ano ang puno, baka dumami lalo ang mga bulok na bunga. Nakakagulat mga kamista, nakakagigil, nakakapanginig ng laman kasi bire mo, police general tumatanggap ng ilang milyon galing sa isang kriminal na tulad, hindi pa naman pala tinuturing na kriminal dahil hindi pa naman po siya napapatunayang guilty sa larangan ng hukuman. Pero lumalabas po sa mga kwento ni alias Totoy
at sa kanyang mga binibitawang ebidensya, nakikita natin kung sino talaga ang promotor, kung sino ang nagpapalaganap ng kasamaang ito sa ating lipunan. Itong si Atong Ang, hawak niya talaga ang mga taong ito kung tutuusin. Biriin nyo, 1 to 2 billion pesos ang nakukolekta ng isabong nung panahon na ito ay hindi pa ipinagbabawal. Biriin mo, kung sa loob lamang ng isang taon, halimbawa, isang taon lang tumakbo ang isabong at siya ay tumatanggap ng, sabihin na natin 1 billion, pero ang sabi nga 1 to 2 billion ang kinikita nitong isabong bawat araw. Imagine niyo sa isang billion na lang sa isang araw, sa isang taon. That is already 365 billion pesos. My goodness, daig pa niya ang karaniwang gobyerno na kulang ang budget, pero siya billion talagang bumabaha ng pera sa kanyang kamay. So hindi malayo talaga yung sinasabi ni alias Totoy na itong si General Estomo ay tumatanggap talaga ng 2 milyon buwan-buwan, at yung pang mga lieutenant colonel, at bukod pa yung mga birador niya na hawak na rin ng ating PNP sa kasalukuyan. So hindi nakakagulat dahil alam naman natin talaga sa larangan ng mga illegal, hindi naman mamamayagpag ang illegal na gawain ng katulad ng ginagawa ni Atong Ang kung walang humahawak sa kanya. Walang isang tao na kahit anong dami ng pera mo ang maglalakas loob na gumawa ng kasamaan kung walang magpoprotekta sa iyo na nasa puder din ng gobyerno. Katulad na nga lang nito, isang general. At balita natin meron pa ritong sangkot na congressman at meron ding sangkot na mayor. So sa isang banda, mga kamista, ako ay sumasaludo sa ginagawa ng ating kapulisan ngayon, lalo-lalo na kay General Torre, na ginagawa ang kanyang trabaho. Dahil alam nyo ba, dagdagan ko lang yung ating impormasyon. Itong si General Torre, noong CIDG pa lang siya, ay sikreto niyang tinatrabaho itong mga nawawalang sabongero. Nasa CIDG pa lamang po siya po ay palihim na tinatrabaho niya itong kaso ng mga nawawalang sabongero. At noon pa man ay may hawak na silang matitibay na ebidensya, pero hindi nila ipinagmakaingay para hindi masunog. Dahil siyempre, kung may makakaalam nga naman, maibibisto, baka ang mangyari dahil sa dami nga ng pera. At sa nasabi nga, itong si Atong ang nagpapakawala ng milyon-milyon pera para lamang mawala sa landas niya ang mga kalaban niya, ay maaaring nalagay sa kapahamakan din itong si General Torre kung mga panahon pa lang na siya ay CIDG at natunugan na siya ay tumatrabaho pa ilalim. Kaya saludo tayo kay General Torre, napakaganda ng kanyang diskarte hanggang ngayon. At naniniwala tayo na tuturuan niya ng leksyon at lilinisin niya itong sistemang ito ng ating mga kapulisan. At tayo mga Pilipino, mapa-DDS man kayo, mapa-BBM man kayo, huwag ninyong lagyan ito ng kulay ngayon ng politika. Ang kailangan nating hangarin ngayon ay hustisya, na mawala yung mga taong nagpapaikot sa mundo ng mapayapang mamamayan, na sila ang nagdidesisyon kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Hindi po tama yan. Meron po tayong batas, meron tayong saligang batas, meron tayong rule of law na dapat sundin. Hindi dapat itong mga katulad nitong mga illegalistang ito na kung pinagsasamantalahan na yung bayan sa kanilang mga ginagawang illegal, sila pa ang nagdidesisyon kung sino pa ang dapat mabuhay at kung sino mamatay. Ipagdasal natin, mga kamista, na umabot ito sa maayos na resulta, yung mapanagot ang dapat mapanagot, makulong ang dapat makulong,
Hindi dapat ito mahinto lamang. Kailangan may managot talaga sa pagkakataong ito. Kung dapat kung inosente si si Atong Ang, dapat mapatunayang inosente siya. Pero kung siya ay guilty at mapatunayan siya ay nagkasala, dapat siyang maparusahan. At yung mga pulis na ito na tumatanggap ng pera para lamang pumatay, kumitil ng buhay ng mamamayan, para lamang sa kapakanan ng mga kanilang boss na nag-uutos sa kanila at binibigyan sila ng napakalaking halaga. Managot nawa ang dapat managot sa mga pulis. Sana hindi lamang matanggal sa serbisyo kundi maipakulong talaga habang buhay, kasi hindi lamang basta buhay ang inutang nila rito at kinuha, kundi kapayapaan. Kinitil nila ang kapayapaan ng pamilyang ito. So mga kamistay, pagdasal natin din ang ating mga testigo na si alias Totoy. Alam natin kasama siya sa katarantaduhang ito. Alam natin kasangkot siya sa kawalang hiyaan yan. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi ito lalabas. Hindi ito mabubunyag. So sa isang banda, kailangan natin siyang tulungan dahil nasa kanyang mga kamay at susi siya para matukoy ang lahat ng ginagawang kalokohang ito at kabulastugan ng mga pulis. So saludo tayo sa kay General Torre, saludo tayo sa mga pulis at NBI na talagang tumatrabaho, na naglilingkod at hindi hinahaluan ng kawalang hiyaan, hindi pinipili ang pera. Sa ating gobyerno na pinipiling ibigay ngayon ang hustisya kaysa tumanggap ng malaking pera dito sa mga katulad ng kay Atong Ang. Although hindi pa siya napapatunayan, pero nakikita sa ebidensya at sa mga lumalabas na mga ebidensya na nilalabas ni alias Totoy, parang napakalaki ng katotohanan talaga na siya nga may pasimuno ng lahat ng ito. At sana, manaig ang batas, manaig ang katotohanan. So mga kamista, sa susunod nating reaksyon, patuloy po lamang tayong sumubaybay sa isyong ito. Huwag natin itong lubayan. Kailangan magsalita tayo na dapat tutukan ito ng gobyerno. Huwag tayong bibitaw. Kasi isa ito sa pinakamalaking problema ng ating bayan. Kaya dapat talaga mahinto na rin yung mga online gambling na yan. Kasi malaki ang idinudulot na problema niyan sa ating mga mamamayan at sa mga kabataan. Sinisira ng sugal, sinisira ng mga illegalistang ito ang ating pamayanan, ang ating lipunan. So mga kamista, sana po, kung hindi ko pa kayo subscriber, ay mag-subscribe kayo sa aking channel. Please like, subscribe, and share. Paki-hit na rin po yung notification bell para lahat po ng ating bagong video ay mapanood ninyo. Paki-like na lang po, paki-share, paki-comment. Kung meron po kayong gustong sabihin, meron po kayong gustong i-topic, o meron kayong gustong sabihin na dapat nating i-improve, may comment section po, pakilagay na lamang at ating pong babasahin. Maraming salamat mga kamista. Hanggang sa muli. At mabuhay po kayong lahat sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. God bless us all. Thank you so much mga kamista. Hanggang sa susunod. God bless.